Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. So pag-usapan ulit natin ito mga issue sa flood control kasi pilit pong nililigaw ng ilang mga personalities sa totoong dapat na mga managot. Kaya pati yung ibang mga grupo kinontra po itong gustong mangyari ng Office of the Ombudsman na gawing star witness si Secretary Bunuan, dating Secretary ng DPWH, Manny Bunuan. Yan o, sabi dyan, from accused to witness, report ng Manila Bulletin. Group rejects Ombudsman's move to make ex-DPWH Chief Bunuan as state witness. Tama po mga kababayan na dapat i-reject ito. Huwag dapat na gawing state witness itong si Manny Bunuan. So sabi dyan, in a statement, Samahan ng Progresibong Kabataan or SPARC said making Bunuan a state witness rewards bad behavior. Correct. So sabi ng grupo, the group also pointed out that the testimonies of former DPWH officials Henry Alcantara and Bryce Hernandez are enough to prove the alleged irregularities surrounding the controversial agency's projects. It was already unacceptable that Bunuan be given special treatment in Camp Crame of all places while starving and struggling Filipinos arrested on petty crimes have to endure immediate and arbitrary arrest by the police, sabi po ng SPARC. Now he also stands to get off basically scot-free so long as he cooperates with the Ombudsman for its clearly biased and partisan agenda. Nakalata po yung grupo ng SPARC na may partisan agenda, yung Office of the Ombudsman. Kasi yung agenda ng Ombudsman, idiin mga kababayan, si Martin Romualdez. Malabo po na si Martin Romualdez ang mastermind. Di ba? Kaya pag-usapan natin po itong sabotahe na nangyari po sa Bulacan. The Floodgate Money Trail. From Bulacan to Secretary Bunuan and Amina Olaybar in between. Base mismo mga kababayan sa testimony ni Yosek Bernardo. And in fact, ito po yung balita noong March 31, 2026 as reported by Philippine Star. Ayan o, Bersamin Olaybar face flood control raps. Sabi diyan, graft and corruption charges have been filed against former undersecretaries Adrian Bersamin and Traigib Olaybar over alleged kickbacks in infrastructure projects. Filed before the Ombudsman, the complaint accuses the two former officials of receiving billions of pesos in kickbacks, including 8 billion in alleged payments to President Marcos. Ginamit po pati yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos kanina sa press con. Kung ako niya sangkot dyan, di bakit pa ako nagpa-imbestiga? Tama. Yan o, pakinggan natin. Yeah. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Correct. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finos na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So, malinaw na. Ginamit ng mga officials niya yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makapang-racket. Di ba? Walang sasantuhin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So itong flood control scam mga kababayan ay itinuturing siya na isa sa pinakamalaking iskandalo ng sistematikong pagnanakaw sa pondo ng bayan
sa kasaysayan po ng infrastruktura sa ating bansa, sa Pilipinas. At ang nagpaimbestiga nito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na pilit na binabaliktad nila. So sa pagitan mga kababayan ng 2022 at 2025, naglaan ang ating gobyerno ng 548 billion pesos para sa flood control sa buong bansa. So mula rito, nakakuha yung Central Luzon ng 98 billion pesos, kung saan po yung lalawigan ng Bulacan ang nakasungkit ng pinakang malaki na hati, 44 billion pesos. Ganon kalaki. So sa kabila ng bilyon-bilyon na pondo mga kababayan, napatunayan ng Commission on Audit at ng Independent Commission on Infrastructure na binuo ng ating Pangulo, na ang pondo ay napunta sa mga ghost projects, kaya galit na galit yung ating Pangulo. Mga proyektong idiniklara na 100% completed pero wala man pala. At binayaran ng buo. Pero wala naman na itayo mga kababayan. Ghost projects nga. Hindi na itayo sa aktual at aprobadong lokasyon sa Bulacan. So habang ang mga bayan, mga kababayan ng Kalumpit, Hagonoy, Bukawi, Pandi, at saka yung Balagtas nananatiling lubog sa baha, ang pera ay dumaan mga kababayan sa masalimuot na money trail patungo po sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. At siyempre, yung mga paborito nilang mga contractors, gaya ng Wawaw Builders, Sim Construction, yung mga narinig na ninyo, binanggit ng ating Pangulo, 15 contractors. At saka yung St. Timothy Construction Corporation na pag-aari po ng mga diskaya. Ngayon, paano nadawit itong si Manny Bonoan? At siya formal na kinasuhan ng plunder at graft ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice at tinarap ang mga kaso sa Sandigan Bayan kung saan siya po ay sumuko. Noong November 2025, formal kasi siyang inirekomenda mga kababayan ng ICI na kasuhan dahil sa kanya pong kapabayaan sa 72.4 million ghost project, yung Riverbanga Protection Project at yung karagdagang 95.04 million na peke na flood control project sa Bukawi, Bulacan. Sa mga pagdinig mga kababayan sa Senado, ipinahayag na inaprobahan ng DPWH Central Office ang mga huling sandaling insertions sa pambansang budget na nagbigay daan mga kababayan sa monopoly ng iilang contractors tulad po ng Wawaw Builders na pagmamayari ni Mark Alan Arevalo na nakakuha po ng 85 na flood control contracts, napakarami, na nagkakahalaga ng halos 6 billion pesos. So sa ilalim mga kababayan ng batas, ang depensang reliance of subordinates ay hindi po sapat. So bilang pinuno ng DPWH, may legal na command responsibility itong si DPWH Secretary Manny Bonoan. So ang pagpirma po sa mga disbursement voucher at saka contract agreement para sa mga proyektong napatunayan ng satellite imagery at saka physical audit mismo ng COA na mga non-existent. Ghost nga nangangahulugan po itong gross neglect of duty at pagiging mastermind sa kriminal na sabuatan o kung sa Ingles, conspiracy to commit plunder. Kasi po, kung wala yung kanyang pirma at kapabayaan na ang tingin natin, hindi man talaga kapabayaan, talagang sinadya. Itinago nga po yung coordinates, kaya galit na galit siya, no? Galit na galit si Ping Lacson sa kanyang privilege speech. Purposely niya, nilinlang ni Manny Bonoan yung ating Pangulo kasi mali yung coordinates na pre-provide niya. Para i-cover up yung krimen, mga kababayan. Kung wala po yung kanyang pirma at sabi kapabayaan, hindi po ma-release yung bilyon-bilyon na pondo, tama?
Yun ang sinasabi na punto mga kababayan nitong mga grupo. Bakit gagawing star witness? Ganon din yung punto ni Attorney Roy, mga kababayan, sa interview ng Bilyonaryo News. Ngayon, paano na dawit o idinawit si dating Budget Secretary Amina Pangandaman? Nadawit si dating Budget Secretary pala, Amina Pangandaman, kaya napuwersa siya na umalis. Matapos po na mabunyag sa investigasyon ng Senado, na ang DBM mabilis ang nagpalabas ng bilyong-bilyong piso para po sa flood control project sa Bulacan sa ilalim po ng tinatawag na unprogrammed funds at mga huling sandaling insertions na nangyari po sa BICAM na ipinasok po ng mga mambabatas sa GAA, General Appropriations Act. Pinuna mga kababayan ng mga kritiko at saka ng mga mambabatas ang mabilis na pag-aproba ng pondo kahit wala po na lehitimo na mga feasibility study. At sa gitna ng kontrobersya ng Cabral Files, isa pong listahan ng mga questionabling mga proyekto. Kasi po, ang DBM, ang pangunahi pong gatekeeper ng kabanang bayan, sila yung nagre-release ng pondo. So ang pananagutan ni Pangandaman ay nakatali mga kababayan sa kabigoang magpatupad ng due diligence na tinatawag at saka financial scrutiny. Ang pagpapaintulot mga kababayan na dumaloy ang bilyon-bilyong pondo sa mga biglaang insertions nang walang sapat na koordinasyon at saka walang patunay na may totoong plano ang proyekto ay lumabag sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act. Ang bulag mga kababayan na paglabas ng pondo ang siyang nagbigay daan para maisakatuparan, nangyari na nga po yung krimen ng plunder. Ngayon, paano na idawit si dating DepEd Undersecretary Trigave Ulaybar? Si Ulaybar nakaladka dito sa kontrobersya na to, sa iskandalo, matapos siya pong direktang pangalanan mismo at itag sa supplemental affidavit ni dating Yusek Bernardo sa investigasyon na ginawa sa Senado. Ayon mga kababayan sa testimonya, bago pumasok sa DepEd, si Ulaybar ay pumasok, nagtatrabaho sa tanggapan ng isang mambabatas at nagsilbing pangunahing na conduit o bagman na tumatanggap ng mga porsyento o commitments na nagkakalaga ng milyon-milyong piso mula sa bilyon-bilyong flood control fund, flood control allocation na para sa Bulacan, ganun yon. Dahil po sa bigat ng aligasyon, napilitan nitong si Ulaybar na mag-resign noong November 2025. Bagamat itong si Ulaybar ay isang opisyal ng DepEd at walang opisyal na mandato sa flood control ng DPWH, ang kanyang pananagutan sa batas ay yung conspiracy to commit plunder at direct bribery. Sa ilalim po ng batas sa Pilipinas, ang isang sinumang opisyal ng gobyerno na napatunayan na nakipagsabwatan o nagsilbing tagatanggap ng maruming pera o kickback sa anumang transaksyon sa pamahalaan, kahit pa ito ay sa labas ng kanyang ahensya, ay may pariho pong pananagutang kriminal. Gaya ng pagpatupad direktang nagpapatupad ng proyekto. So ang kanyang pangalan lumitaw po sa affidavit bilang isang bagman o tagatanggap ng komisyon na tuluyang nagpabagsak sa kanyang kredibilidad bilang isang lingkod bayan. Ngayon, ito na yung kwento sa money trail at yung commission scheme sa Bulacan mga kababayan. Batay po sa magkakaugnay na mga testimony ni na dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH Yusek Bernardo, sa harap po ng Senado, nabuo yung malinaw na money trail kung paano po ninakaw at pinaghati-hatian yung bilyon-bilyon na pundo ng bayan. Yung pagmamanipula sa budget o budget insertion sa pamamagitan po ng mabilis na pag-release ng pondo sa DBM na pinamumunuan noon ni Amina Pangandaman, ang mga questionabling
pondo sa flood control ay ipinasok po o pinapasok sa budget ng Bulacan First District Engineering Office. Si dating Yusek Bernardo ng DPWH naglagay ng mga marginal notes tulad ng SENBR sa mga dokumento ng proyekto. So, ang peke at ghost accomplishment report upang mailabas ang pera sa kabanang bayan. Gumawa sila ng mga ghost na accomplishment report. Yung mga district engineers, sa ilalim po ng supervision ng DPWH, na siyempre yung secretary, si Manny Bunuan, pumirma sa mga peke na mga completion report. So ang mga proyekto mga kababayan tulad ng 96.5 million na Balagtas River wall, binayaran po ng buo, ngunit natuklasan po mga kababayan ng COA na ito'y itinayo sa ibang location na hindi po tumutugma sa aprobadong plano o kaya tuluyang walang istruktura o talagang mga ghost projects. Ngayon, dito na tayo sa pag-deliver ng mga kickbacks. Yung cash payoff at saka yung paggamit ng mga armored vans para sa pag-deliver ng limpak-limpak na salapi. So kapag nakuha na po yung mga paboritong kontraktor, gaya ng Wawaw Builders at saka Sim Construction, ang buong bayan mula sa gobyerno, maglalabas sila ng milyong-milyong pisong cash para sa mga SOP o kickback. So ayon po mga kababayan sa testimony ni Henry Alcantara, nag-deliver daw siya ng hanggang 1.8 billion pesos ng alagang komisyon mga kababayan para kay Bernardo. Ang mga nakaw na yaman na ito ay nilagay nila sa mga kahon. Nilalagay nila sa mga kahon. Halimbawa, yung 4 hanggang 5 kahon na may lamang 90 million pesos na commitment fee. Yung mga pinakita po na mga pictures at binabiyahe nila gamit yung mga pribadong sasakyan o mga armored van. Patungo mga kababayan sa mga tagong basement, parking ng mga kilalang hotel sa Maynila. Gaya po ng Diamond Hotel o kung hindi sa mga tirahan sa Makati at Magallanes para hindi matrace ng mga bangko. Ngayon dito tayo sa kwento ng pag-ati-ati ng pera. Ang dambuhalang cash na to ay pinag-ati-atian. Sa opisyal na testimonya mga kababayan ni Yusek Bernardo, ang commitment umaabot sa 20% hanggang sa 25% ng kabuang halaga ng proyekto para sa mga nakikibahagi na mga opisyal. Abang si Ulaybar ay idinawit bilang tagatanggap ng bahaging 15%, commitment share para sa mga proyektong nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Ang natitirang halaga naman ay pinagpaparti-partihan daw ng mga korap na mga local district engineers. So ang lahat ng krimen na to ay lalong nagpalubog sa mga kawawang Bulakenyo. So habang si Bunuan mga kababayan ay nagpapasasa dito sa mga kickbacks as revealed ni Yusek Bernardo, yung kawawang mga Bulakenyo ay lubog sa baha. Paulit-ulit sila na nagiging biktima ng matitinding pagbaha sa Bulacan. Ang pondong inilaan para protektahan yung kanilang buhay at mga ari-arian, naging daan lamang para sa luho ng ilang mga individual. Pagkatapos, sasabihin na gagawing star witness, kaya kinontra po ng ilang grupo. Hindi niya maaari ang ganyan. So ito ay isang tahasang pagtataksil sa tiwala ng publiko na nagpapakita ng kawalan ng moralidad at integridad sa pamamahala. You just imagine yung pundong pambaha na punta sa bulsa. Kaya nararapat lamang po, sabi ng mga grupong ito, na panagutin ang mga totoong kawatan. Yan ang sigaw ng mga taga Bulacan. Hustisya para sa Bulacan. Kaya sabi dito sa report ng Inquirer o ng Manila Bulletin, for its part, the former DPWH chief must receive the full and maximum penalty for stealing from the public coffers. Yan po ang kanilang sinabi. Kay second demotion.
Tama, mga kababayan? Tapos ituturo ninyong mastermind si Speaker Martin Romualdez. Mali po. Walang kontrol sa budget ng DPWH at DBM sa release ng budget. Wala silang kontrol dyan. Inapprove nila yung GAA. At si Martin Romualdez hindi kasali sa BICAM. Yung mga last minute insertions nangyari po sa BICAM. Yan po yung malinaw mga kababayan ng kwento ng korupsyon sa DPWH. Kasabwat yung mga contractors. Pagkatapos magtuturo sila ng ibang tao. Yung kanilang kamalian mga kababayan, pinapahid nila sa ibang tao. Yan ang mali. Kaya sabi ng abogado ni Attorney Atienza, abogado ni Martin, ginagawa niya si Martin Romualdez bilang scapegoat dito sa korupsyon na nangyari mga kababayan sa DPWH sa implementation ng mga flood control projects. Ginugulo yung kwento, mga kababayan.